Bakit nga ba walang nanonood o konti lang ang mga nanonood sa mga ina-upload mong video sa YouTube channel mo? Pero bago lahat, huwag natin kalimutang mag-subscribe, likes, comment, share at huwag natin kalimutang i-hit ang bell button para sa sunod-sunod na updates sa ating YouTube channel. Maraming salamat mga repa! Ang pag-uusapan natin ngayon ay ang mga paraan o mga teknik para malaman natin kung bakit nga ba mahirap magkaroon ng mga views ang ating ginagawang mga video. Number 5. Description. May mga video na wala nakalagay sa description. Alam ko yan. Kasi may mga video na rin ako napanood sa YouTube na nakikita ko na walang nakalagay na sa description area nila. At kahit ako ay may mga video din naman ako na nakalimutan ko lagyan ng description. Pero para saan nga ba ito? Alam nyo mga repa, na kapag may nakalagay kayong description ay mas may chance na mas madaling makita ng ibang viewers, lalo na yung mga halos kaparehas nyo ng content. Halimbawa, kung ang video mo ay tungkol sa paano magluto ng adobo, pwede mo lagyan sa description ng mga ganito. Halimbawa, hashtag adobo, hashtag how to cook adobo, or hashtag paano magluto ng adobo. Tsaka kahit ano pang na pwede mong mai-relate tungkol sa content ng video mo. Tsaka mga repa, ang description area, dito rin nilalagay yung mga source at references kung saan mo nakita o nakuha yung mga informasyon sa ginawa mong video. Tsaka pwede mo rin ilagay dito yung mga link ng mga iba't ibang video ng mga kapares mo rin na YouTuber. Yung may pares kayong ginawa na video content, pwede mong ilagay yung link nila dun sa description ng video mo. Para pwedeng isuggest din ng YouTube kapag tapos ng panoorin ng video mo is isasuggest ng YouTube yung video nila. Di ba mga repa? Number 4. Category. Ito mga repa, masigi ako na nagkakamali rin ako dito eh. May mga video ako na na-upload na hindi ko nababago yung category. Yung category ng video ko kung saan siya nakabilang. Maraming mga kategorya o mga category list ang pwede pagpilian sa YouTube. Ito ay mga people and vlogs, comedy, education, entertainment, sport, music, tsaka marami pa. Napakalaking factor din ito, kaya hindi napupuntahan ng mga tao at napapanood ang video mo. Isipin nyo to mga repa. Halimbawa, ang in-upload ko na video ay tungkol sa sports. Ngunit hindi ko napalitan o ang nakalagay dun sa category ng video ko is music. Sa tingin nyo, mapapanood ba ang video ko dun sa mga category ng sports? Di ba hindi? Kasi nakakategory siya sa music. So hindi siya isasuggest ng YouTube dun sa category kung ano yung talagang nakalagay dun sa video ko. Kasi alam naman natin mga repa na napakadaming videos ang ina-upload sa YouTube. So si YouTube, kinakategorize niya yan sa iba't ibang klase ng content. Pinagsama-sama niyan. Kapag ang content mo ay music at tama yung nakalagay sa category mo, sinasama ni YouTube yan dun sa music. Kahit ano rin, sports, entertainment, music, tas people and vlogs. Kaya mas maganda na tama ang nilagay mo dun sa category mo. Kasi mas madaling maisasuggest ni YouTube yan kapag tama ang nakalagay dun sa category mo. Number 3. Comment at link. Paano makakatulong ito para tumaas ang mga views mo sa mga videos mo? Ito ipapaliwanag ko. Kung ang gagawin mong content ng video ay tungkol sa pag-unbox ng isang produkto, ito ang pwede mong gawin. Pumunta ka at manood dun sa mga YouTuber na ang ginagawa nilang video, ang ina-upload nila ay mga tungkol sa produkto or pag-unbox ng isang produkto. At kung sa tingin mo ay pares kayo ng magiging content o ng video, panoorin mo ang video niya at mag-comment ka. Ito, pansinin nyo mga repa. Meron akong pinanood na video about dun sa ganung produkto at ito yung kinoment ko sa kanya.
At sa pinakadulo ng comment mo ay dito mo ilalagay yung link ng video na ginawa mo. Para kapag ka nabasa ito ng mga sumusuporta rin sa YouTuber na yun, is possible na puntahan din nila yung videos mo. At syempre mga repa, bilang pagsuporta na rin dun sa video na pinag-commentan mo, mas maganda na rin na i-subscribe mo sila, i-like, tapos i-share nyo rin yung mga video na ginagawa nila, lalo kung parehas din naman kayo ng content na ginagawa. Parehas din kayo magbe-benefit niyan eh. Lalo na kapag kayong YouTuber na yun is marami nang sumusuporta sa kanila, tapos nakikita rin nila na nagko-comment ka, talagang malaki possibility na madalaw yung YouTube mo eh, madalaw yung mga video mo at mapanood. Number 2. Thumbnail. Mga repa, actually yung ibang mga YouTuber is hindi napapansin ito eh. Yung parang basta makapag-upload lang sila, hindi na nila inaayos yung thumbnail nila. Maski ako aminado ako na may mga video talaga ako na basta upload lang, hindi ko na naayos yung thumbnail ko. Pansinin nyo mga repa, dito sa dalawang picture na pinapakita ko, ano sa tingin nyo dito yung para sa inyo is makakahikayat sa inyo para panoorin o buksan yung video na yan? Kaya mga repa, napakalaking factor ng thumbnail sa mga videos mo, kaya hindi ka napupuntahan o hindi dumadami yung mga views ng ina-upload mo na videos. Napakalaki ng chance para puntahan ng mga tao o viewers yung video mo kapag nakita nila na medyo makulay at may makita silang interesanting bagay dun sa thumbnail mo. Number 1. Content. Para sa akin mga repa, ito yung pinakatapon sa listahan ko ng mga dahilan o reason kaya konti yung views mo or konti yung dumadalaw sa YouTube channel mo. Kasi mga repa, ang content ay dapat na ayon sa kung ano talaga yung laman ng videos mo. Halimbawa, yung content mo ay trivia, how to, alam mo ba, sino si, tsaka yung mga ibang mga videos or content na nagbibigay ka ng impormasyon. Ito yung mga content na dapat talagang informative. Tsaka yung talagang may makukuhang kaalaman yung mga viewers mo. Tsaka ito pa mga repa, yung mga content na gumagawa sila ng mga comedy, tsaka yung mga funny na videos. So dapat natural lang. Yung paggawa mo ng comedy na videos, dapat hindi overacting kasi pagka nakita ng mga viewers mo na parang overacting or hindi effective yung pagpapatawa mo, talagang i-skip nila yan or i-stop nila or lilipat sila sa ibang mga videos na pwede sila makakuha ng ng kasiyahan ba, yung mga ganun. Kaya pansinin yung mga repa, sino yung mga sikat na napapanood nyo sa YouTube na effective talaga magpatawa o okay yung content nila as comedian or funny man. Diba? Diyan sila Kong TV, sila Kuya Jobert, yan. Kaya maraming sumusuporta sa kanila o nagka-subscribes kasi effective sila magpatawa or talagang natatawa yung tao kapag pinapanood yung mga videos nila. So ayan mga repa, na ibigay na natin yung mga top 5 na rason o dahilan kaya hindi dumadami yung mga views mo or walang ganun dumadalo sa YouTube channel mo. Paalala lamang mga repa, ito mga binigay ko na top 5 na reasons kaya hindi ganong na dadalaw o dumadami yung mga views mo ay base lamang sa aking obserbasyon. Kung may mga iba po kayong alam na reason or dahilan ay comment lang po sa baba para ating basahin. At kung nagustuhan nyo mga repa ang ating video, huwag po natin kalimutang mag-subscribe, like, comment at shares at huwag po natin kalimutang hit ang bell button para maging updated pa po tayo sa mga susunod na videos na aking gagawin. Maraming salamat mga repa!